Alam mo ba kung ano ang nararamdaman kapag ikaw lang ang hindi nakikita ng sarili mong pamilya? Binigyan nila ng bagong kotse si kuya sa graduasyon niya. Ako, medyas lang. Pero 5 taon ang lumipas at hindi nila akalain kung ano ang gagawin ko. Ito ang kwento ko. Maliwanag ang araw ng araw na iyon. Mainit ang sikat ng araw at ang buong bahay namin ay puno ng kainan, ng mga bisita, at ng paghahanda para sa pinakaimportanteng araw sa buhay ng kapatid kong si Daniel. Graduation day niya sa kolehiyo. Ako si Marco, 21 taong gulang noon, panganay ng pamilya Rivera, at katatapos ko lang din maggraduate ng kolehiyo noong nakaraang taon. Pero ang pagkakaiba ng aming dalawa, malayo, napakalayo. Simula pa lang, alam ko na kung ano ang lugar ko sa pamilyang ito. Pangalawa lang ako. Laging pangalawa. Nakatayo ako sa sulok ng sala. Inapanood ang mga kamag-anak naming pumapasok sa bahay na may daladalang regalo para kay Daniel. May mga sobre, may mga kahon na nakabalot ng makukulay na papel, at lahat sila ay purong ngiti at yakap para sa aking kapatid. Anak, halika rito, sigaw ni nanay kay Daniel habang nakaupo ito sa gitna ng sala, parang isang hari sa kanyang trono. Lumapit ang aking ina at niyakap siya ng mahigpit. Napakagaling mo talaga, anak. Proud na proud kami sa'yo. Napangiti ako. Pero hindi ko alam kung totoong ngiti ba iyon o ngiti lang nasanay na akong ipakita sa mga ganitong sandali. Si Daniel, 22 taong gulang, 2 taon akong nakababata. Pero sa aming dalawa, siya ang laging nangunguna. Siya ang laging pinupuri. Siya ang laging pinag-usapan ng magulang namin sa mga kamag-anak. At ngayong araw, lalong lalaki ang kaibahan namin. Marco, anak, dalhin mo nga ang juice sa labas para sa mga bisita, sabi ni tatay habang dumadaan sa tabi ko. Hindi man lang siya tumigil o tumingin sa akin. Parang isa lang akong utusan sa sarili kong bahay. Tumango ako at walang imik na sumunod. Kinuha ko ang picture ng juice at lumabas ng bahay para iabot sa mga bisita sa harap. Habang ginagawa ko iyon, narinig ko ang mga kamag-anak na nag-usap. Ang galing talaga ni Daniel, no? Cum laude pag-graduate. Nga, sobrang proud ang magulang niya. Napakaswerte nila sa anak na ganyan. Hindi ko napigilan ang sarili kong makinig pa. Si Marco naman. Ano na balita sa kanya? Tumahimik sandali ang kausap bago sumagot. Ikaw naman. Wala namang special kay Marco. Okay lang naman siya. Pero hindi naman siya kagaya ni Daniel. Parang may nagtusok sa puso ko. Pero sanay na ako. Sanay na akong marinig iyon mula sa iba. Ang hindi ko akalain, maririnig ko rin iyon mula sa sarili kong pamilya kalaunan. Nang matapos ang handaan at makaalis na ang lahat ng bisita, nagtipon kami sa sala para sa pinakahuling bahagi ng celebration. Ang pagbibigay ng regalo kay Daniel. Si nanay ang unang nagsalita. Daniel, anak, alam naming napakahirap ng pinagdaanan mo sa kolehiyo. Sobrang proud kami sa'yo. Kaya may sorpresa kami para sa'yo. Lumabas si tatay at bumalik bitbit ang isang kahon na may malaking ribbon. Buksan mo, anak. Namula ang mukha ni Daniel sa excitement. Binuksan niya ang kahon at nakita ang susi ng kotse. Napahalakhak siya sa tuwa. Totoo ba to? Sigaw niya. Anak, nasa labas na. Bagong kotse, sabi ni nanay na tuwang-tuwa rin. Tumakbo si Daniel palabas at nakita niya ang bagong sedan na nakajok sa harap ng bahay namin. Sumunod ang lahat, pati na rin ako. At doon ko nakita ang pinakamalaking ngiti ni Daniel sa buong buhay niya. Salamat po, ma, pa. Mahal na mahal ko po kayo. Niyakap niya ang mga magulang namin ng mahigpit. Nakatayo lang ako sa likod, nakangiti. Pero sa loob ko, may nagsisimulang bumuo. Hindi inggit, hindi galit, kundi pag-unawa. Noong graduasyon ko 1 taon bago nito, hindi ganito ang nangyari. Walang malaking party, walang maraming bisita, walang sorpresa. Nagpunta lang kami sa graduation ceremony, nag-dinner sa isang maliit na restaurant, at umuwi. Wala pang regalo. Pero ngayong araw, para kay Daniel, iba ang lahat. Nang makabalik kami sa loob ng bahay, umupo si nanay sa tabi ko. Marco, anak, sabi niya habang inabot ang isang maliit na supot. May regalo rin kami para sa'yo. Belated birthday mo rin pala kahapon, di ba? Pasensya na, hindi namin naasikaso dahil sa preparation ng celebration ni Daniel. Kinuha ko ang supot at tiningnan ang laman. 3 pares ng medyas. Plain white socks. Walang kahit anong special. Hindi ako makapagsalita. Para may pangtrabaho ka na paghahanap mo ng work, dagdag ni nanay bago tumayo at bumalik kay Daniel na masayang-masaya pa rin sa kanyang bagong kotse. Ilang segundo akong nakatayo doon,
Hawak ang 3 pares ng medyas. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Gusto kong magali. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong kung bakit ganoon ang pagtrato nila sa akin. Pero hindi ko ginawa. Huminga ako ng malalim at tumasok sa kwarto ko. Nang gabing iyon, huli na ang lahat ng tao sa bahay na tulog pero ako ay gising pa rin. Nakaupo ako sa kama ko, nakatingin sa dingding, at iniisip ang lahat ng nangyari sa buhay ko. Bakit ganoon ang trato nila sa akin? Ano ang nagawa kong mali? Naalala ko noong bata pa ako. Lagi akong sumisikap sa paaralan. Lagi akong tumutulong sa bahay. Lagi akong sumusunod sa lahat ng ipinagagawa sa akin. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko makuha ang pansin ng mga magulang ko. Si Daniel, kahit minsan lang mag-aral, kahit tamad sa bahay, kahit minsan lang sumunod, siya ang laging pinupuri. Siya ang laging binibigyan ng mga bagay na gusto niya. Siya ang laging mahal. At ako ang laging nakakalimutan. Kinuha ko ang isang papel at nagsulat. Hindi ko alam kung ano ang isinusulat ko noon. Basta sinulat ko lang lahat ng nararamdaman ko. Lahat ng galit, lahat ng lungkot, lahat ng pagtatanong. Pagkatapos kong sulatin yon, binasa ko. At doon ko naintindihan ang isang bagay. Hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko sa mga taong hindi nakikita ang worth ko. Hindi ako perfect. Hindi ako gaya ni Daniel. Pero hindi yon dahilan para tratuhin nila ako na parang wala akong halaga. Kinabukasan, gumising ako ng maaga. Bago pa magising ang lahat, lumabas na ako ng bahay. Naglakad ako papunta sa isang coffee shop na malapit sa amin at doon ko ginugol ang buong umaga mag-isip. Kailangan kong umalis. Kailangan kong gumawa ng sarili kong landas. Kailangan kong patunayan sa sarili ko na kaya ko, kahit walang tulong mula sa kanila. May natitirang pera ako mula sa aking mga part-time jobs noong college. Hindi malaki, pero sapat para makapagsimula. Naghanap ako ng trabaho, kahit anong trabaho. At sa loob ng 2 linggo, nakahanap ako ng isang entry-level position sa isang maliit na kumpanya sa Manila. Clerk lang. Maliit ang sahod. Pero simula na yon. Nang sabihin ko sa mga magulang ko na alis na ako, halos wala lang sa kanila. Sige, ingat ka lang, sabi ni nanay habang nanonood ng TV. Magpadala ka rin ng pera kung may extra ka, dagdag ni tatay. Wala man lang yakap. Wala man lang pagpapaalala. Wala man lang emosyon. Tumango lang ako at umalis. Si Daniel. Hindi man lang siya lumabas ng kwarto niya para magpaalam. At ganoon lang iyon. Umalis ako ng bahay na walang nagpapaalam ng maayos sa akin. Nakasakay ako sa bus papuntang Manila na may daladalang 2 bag lang. Lahat ng gamit ko ay nandoon na. Nandoon na rin ang 3 pares ng medyas na regalo nila sa akin. Hindi ko alam kung bakit dinala ko pa yon. Siguro para ipaalala sa akin ang dahilan kung bakit ako umalis. Siguro para maging motivasyon ko na magtagumpay. Ang buhay sa Manila ay hindi madali. Nakatira ako sa isang maliit na apartment na kasama ko ang 3 iba pang tao. Ang kwarto ko ay halos wala pang 5 hakbang ang laki. Pero iyon ang simula ko. Araw-araw, maaga akong gumigising. Pumapasok ako sa trabaho bago pa mag-6 ng umaga. Umuwi ako ng halos alas 11 na ng gabi. At sa gabi, nag-aaral ako ng bagong skills. Nag-aaral ako ng computers, ng accounting, ng business. Hindi ako tumigil. Kahit pagod, kahit hirap, kahit gutom minsan. Hindi ako tumigil. Lumipas ang 1 taon. Napromote ako sa trabaho. Mula sa clerk, naging assistant manager na ako ng isang department. Tumaas ang sahod ko, at nakapag-ipon na ako ng sapat para makalipat sa sarili kong maliit na studio apartment. Lumipas ang 1 pang taon. Nakapag-aral na ako ng bagong skills at nakakuha ng certification sa project management. Na-promote ako ulit. Ngayon, isa na akong team leader. Sa mga taong iyon, hindi ako halos nakikipag-usap sa pamilya ko. Hindi sila tumatawag sa akin, at hindi rin ako tumatawag sa kanila. Ang tanging alam ko lang, galing sa mga kamag-anak ko na nag-update sa akin minsan, ay masaya raw sila. Si Daniel, may trabaho na rin daw. Nakapangasawa na. At yung kotse na binigay sa kanya, nagamit niya raw iyon hanggang sa sisirain niya ito dahil sa aksidente. Hindi raw siya nagtrabaho ng maayos at nawala ang trabaho niya. Pero hindi ko pinansin ang mga balitang iyon. Nakatutok ako sa sarili kong landas. Sa 3 taon, nakahanap ako ng opportunity na magtayo ng sarili kong maliit na business. Ginamit ko lahat ng savings ko at nagloan pa ako sa bangko. Risky iyon, alam ko. Pero kinailangan kong subukan. Nagtayo ako ng isang maliit na business na nagbebenta ng mga gamit para sa office. Nagsimula ako sa online,
at unti-unti, lumaki ang negosyo. Sa ika-4 na taon, nakapaghire na ako ng mga tao. May 2 empleyado na ako. May sarili na akong maliit na opisina. At nagsisimula na akong makakita ng resulta ng lahat ng pagsisikap ko. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi pa rin ako maalis-alis sa isip ko. Ang mga magulang ko, ang pamilya ko, ang sakit na dulot nila sa akin. Hindi ko alam kung galit pa rin ba ako. Hindi ko alam kung mahal ko pa rin ba sila. Ang alam ko lang, masakit pa rin tuwing maalala ko kung paano nila ako tinaato. At isang araw, sa ika-5 taon mula nang umalis ako, nakatanggap ako ng tawag. Marco, ito si Tita Lydia, kapatid ng tatay mo. Napakunot ang noo ko. Tita, bakit po? Natahimik sandali ang kabilang linya, bago sumagot. Marco, anak, kailangan kang umuwi. May problema. At sa sandaling iyon, alam ko na may malaking bagay na magbabago sa buhay ko. Mahigpit ang hawak ko sa telepono, habang nakikinig sa boses ni Tita Lydia. Ramdam ko ang kaba na unti-unting gumagapang sa buong katawan ko. Ano pong problema, tita? Tanong ko, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Narinig ko ang buntong hininga niya sa kabilang linya. Marco, anak, ang bahay ng mga magulang mo, ipapa-foreclose na ng bangko. Hindi na nila kayang bayaran ang mga utang. At si tatay mo, may sakit na rin siya. Malubha. Parang tumigil ang mundo ko sa sandaling iyon. Kahit galit ako, kahit masakit pa rin ang nakaan. Hindi ko mapigilan ang pag-alala na bigla kong naramdaman. Gaano po katagal na itong nangyayari? Tanong ko. Mga 2 taon na, Marco. Simula nang mawala ng trabaho si Daniel, at hindi na nakatulong sa bahay. Ang mga magulang mo, nagluan sila para tulungan siya. Pero hindi na nila nabayaran. At ngayon, halos 1 buwan na lang ang natitira, bago kunin ng bangko ang bahay. Pumikit ako at huminga ng malalim. Sage po, tita. Upunta po ako. Nang ibaba ko ang telepono, matagal akong nakatayo sa gitna ng opisina ko. Ang opisina na pinaghirapan ko. Ang negosyo na itinayo ko mula sa wala. Ang buhay na binuo ko ng mag-isa. 5 taon. 5 taon akong nawala. 5 taon akong hindi nakipag-usap sa kanila. At ngayon, tatawag lang sila kapag kailangan na nila ako. May bahagi ng puso ko na gustong sabihin na hindi na ito problema ko. Na umalis na ako sa buhay nila, at hindi na ako dapat bumalik. Nahayaan ko na lang silang harapin ang mga problemang sila mismo ang gumawa. Pero hindi ko kaya. Kahit ano pang nangyari, kahit gaano pa kasakit ang nakaan, sila pa rin ang pamilya ko. At hindi ko kayang balewalain ang isang tao na may sakit, lalo na ang sarili kong ama. Kinabukasan, sumakay ako ng bus pabalik sa probinsya. Ang parehong bus na sinakyan ko 5 taon na ang nakalilipas nang umalis ako. Pero ngayon, iba na ako. Iba na ang buhay ko. At iba na ang pananaw ko. Nang makarating ako sa harap ng bahay namin, napatigil ako. Ang bahay na dati ay puno ng buhay ay ngayon ay mukhang luma at pinalipas na ng panahon. Ang peder ay kupas na ang pintura. Ang halaman sa harap ay patay na. At ang kotse na dating nakajok sa harap, ang kotse na binigay kay Daniel, ay wala na. Huminga ako ng malalim at tumaso. Sino yan? Narinig ko ang mahina at pagod na boses ni nanay mula sa loob. Ako po, ma. Si Marco. Natahimik ang loob ng bahay. At pagkatapos ng ilang segundo, lumabas si nanay mula sa kusina. Hindi ko siya halos makilala. Ang babaeng dati ay masigla at puno ng lakas ay ngayon ay payat at nanghihina. May mga puting buhok na sa ulo niya, at ang mga mata niya ay puno ng pagod at lungkot. Marco, bulong niya, parang hindi makapaniwala na nandito ako. Opo, ma, ako po ito. Lumapit siya sa akin at bigla akong nyaka. Naramdaman ko ang kanyang mga buto sa ilalim ng manipis niyang dami. Naramdaman ko ang kanyang mga luha na bumuhos sa aking balika. Anak, pasensya na talaga. Umiyak niyang sabi. Hindi ako nakapagsalita. Basta nyakap ko na lang siya pabalik. Pagkatapos ng ilang minuto, hinatak niya ako papasok at dinala sa kwarto kung nasaan si tatay. At doon ko nakita ang aking ama. Nakahiga siya sa kama, payat, maputla, at halos hindi na makilala. May mga tubes na nakakabit sa kanya, at ang kanyang hininga ay mahina at mabiga. Pa, tawag ko habang lumalapit sa kanya. Dahan-dahang dumilat si tatay at tumingin sa akin. Marco, ikaw ba yan, anak? Lumuhod ako sa tabi ng kama niya, at hinawakan ang kamay niya. Opo, pa. Ako po ito. Nandito na po ako. Nakita ko ang mga luha na bumuhos mula sa mga mata ng aking ama. Anak, atawarin mo ako. Atawarin mo kami.
Hindi namin alam kung gaano ka namin nasaktan noon. Hindi namin napansin. At ngayon ko lang naintindihan kung gaano kami kamalaki ang nagawang pagkakamali. Ang mga salitang matagal kong hinintay na marinig. Ang mga salitang akala ko ay hindi ko na maririnig kailanman. Pa, huwag na po kayong mag-alala. Nandito na po ako. Ngumiti si tatay ng mahina. Lumaki ka na pala, anak. At kahit hindi namin ikaw sinuportahan, nagtagumpay ka pa rin. Napakagaling mo talaga. Hindi ko napigilan ang mga luha ko. Bumuhos ang lahat ng emosyong tinatago ko sa loob ng 5 taon. Nang lumabas ako ng kwarto, nakita ko si Daniel na nakatayo sa may pinto ng sala. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya dito. Tumanda na rin siya. May mga eyebag sa mata niya, at ang dating mayabang na tindig niya ay nawala na. Ngayon, parang isang taong napagod na sa buhay ang itsura niya. Kuya Marco, bati niya ng mahina. Hindi ako nagsalita. Hinintay ko lang siyang magsalita. Yumuko siya at huminga ng malalim. Kuya, alam ko na wala akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, pagkatapos ng lahat ng pagtrato namin sa'yo, wala akong karapatan. Tumahimik sandali ang paligid. Pero gusto ko lang sabihin, sorry, kuya. Sorry talaga. Noong mga panahong iyon, hindi ko naintindihan. Akala ko normal lang ang lahat. Akala ko deserve ko ang lahat ng binibigay sa akin. Hindi ko napansin na ikaw pala ang laging naiiwanan. Ikaw pala ang laging nasasaktan. Tumingin ako sa kanya. Nakita ko ang pagsisisi sa mga mata niya. Nakita ko ang pagod. Nakita ko ang lungko. At ngayon, patuloy niya, ngayon ko lang naintindihan kung gaano kahirap ang pinagdaanan mo. Nung nawala ang lahat sa akin, yung kotse, yung trabaho, yung asawa ko na iniwan ako, doon ko lang naramdaman kung ano ang masakit. At naisip ko, ganoon pala ang nararamdaman mo noon. Pero mas masakit pa sa'yo, dahil galing pa sa sarili mong pamilya ang sakit na yon. Hindi pa rin ako nagsalita. Pero nakinig ako. Nakinig ako sa bawat salita. Kuya, hindi kita pipilitin na patawarin kami. Hindi kita pipilitin na tulungan kami. Ang gusto ko lang talaga ay sabihin sa'yo na, proud ako sa'yo. Proud ako na kapatid kita. Asana, kahit paano, mabigyan mo kami ng pagkakataon na magbago. Tumingin ako kay Daniel. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakita ko siya bilang kapatid ko. Hindi bilang karibal. Hindi bilang taong laging una sa akin. Kundi bilang kapatid na nagkamali, at ngayon ay humihingi ng pagpapatawad. Lumapit ako sa kanya at tinapik ang balikat niya. Daniel, galit ako noon. Masakit noon. Pero lumipas na ang 5 taon. At sa 5 taon na yon, marami akong natutunan. Isa na doon ang pagpapatawad. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Hindi ibig sabihin na okay na lahat. Hindi ibig sabihin na kalimutan ko na lahat ng nangyari. Pero ibig sabihin, handa na akong mag-move forward. Para sa akin. Para sa atin. Para sa pamilya. Niyakap ako ni Daniel ng mahigpit. Salamat, kuya. Salamat talaga. Kinabukasan, pinuntahan ko ang bangko para kausapin ang mga tao tungkol sa bahay. Dinala ko ang lahat ng mga dokumento at inalok na bayaran ang buong utang ng mga magulang ko. Nagulat ang mga tao sa bangko. Nagulat din ang mga magulang ko nang malaman nila kung ano ang ginawa ko. Marco, hindi mo kailangang gawin ito, sabi ni nanay na umiyak. Anak, malaking pera ito. Hindi namin kayang bayaran iyon sa'yo. Tumingin ako sa kanya. Ma, hindi ko ito ginagawa para may utang kayo sa akin. Ginagawa ko ito dahil pamilya tayo. At kahit ano pang nangyari sa nakaraan, hindi ko hahayaan na mawala ang bahay na ito. Hindi ko hahayaan na magdusa kayo. Niyakap ako ni nanay ng napakahigpit. Anak, hindi ka namin deserve. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin sa'yo, hindi ka namin deserve. Ma, hindi natin kailangang maging perfect para mahalin ang isa't isa. Nagkamali kayo. Nasaktan ako. Pero nandito pa rin ako. At nandito pa rin kayo. Iyon na lang ang mahalaga. Sa mga sumunod na linggo, nanatili ako sa bahay para alagaan si tatay at tulungan sa mga gastusin ng pamilya. Tumutulong na rin si Daniel kahit paano. Naghahanap ng trabaho at sinusubukang bumangon muli. Isang gabi, habang nakaupo kami sa sala, nagsalita si tatay. Marco, anak, may gusto akong sabihin sa'yo. Lumapit ako sa kanya. Ano po yon, pa? Humawak siya sa kamay ko. Noong umalis ka 5 taon na ang nakakaan, akala namin okay lang. Akala namin babalik ka rin. Pero hindi ka bumalik. At sa mga taon na yon, unti-unti naming naintindihan kung bakit. Tumahimik ako at nakinig. Nakita namin ang mga mali namin.
Nakita namin kung paano ka namin tinaato. At araw-araw, pinagsisisihan namin yon. Pero nahihiya kaming lumapit sa'yo. Nahihiya kaming humingi ng tawad. Kaya hinayaan namin ang panahon na lumipas. At ngayon, ito na kami. Matanda na, mahina na, at puno ng pagsisisi. Pa, wala na pong dapat pagsisihan. Nandito na ako. Ngumiti si tatay. Alam mo ba kung ano ang proudest moment ko bilang ama? Umiling ako. Hindi yung graduation ni Daniel. Hindi yung mga achievement niya sa trabaho. Ang proudest moment ko ay ngayon. Ngayon na nakita kita kung sino ka talaga. Isang lalaki na kahit dinurog ng sariling pamilya, bumangon pa rin. Nagtagumpay pa rin. At higit sa lahat, may pusong magpatawad pa rin. Hindi ko napigilan ang mga luha ko. Iyon, anak, ang totoong tagumpay. Hindi kots. Hindi pera. Kundi ang puso. Niyakap ko si tatay ng mahigpit. Mahal ko po kayo, pa. Kahit ano pang nangyari, mahal ko pa rin po kayo. Mahal din kita, anak. Mahal na mahal kita. Lumipas ang mga buwan. Gumaling si tatay, unti-unti. Hindi pa siya totally okay. Pero mas mabuti na kaysa noon. Si nanay, mas masigla na rin. At si Daniel, nakahanap na ng bagong trabaho at nagsisimula ng bumangon. Ang negosyo ko sa Manila, patuloy na lumalaki kahit wala ako. Nagtiwala ako sa mga empleyado ko at hindi nila ako binigo. Nagpunta-puntahan ako sa probinsya at sa Manila para balansahin ang lahat. At isang araw, habang naglilinis ako ng lumang gamit sa bahay, nakita ko ang isang kahon sa ilalim ng kama ko. Binuksan ko ito at nakita ang 3 pares ng medyas na binigay sa akin ng mga magulang ko noong araw na iyon. 5 taon na ang nakakaan. Kinuha ko ang isa at tiningnan. Ngumiti ako. Ang medyas na ito, na akala ko noon ay simbolo ng kawalan ng pagmamahal, ngayon ay simbolo na ng aking paglalakbay. Simbolo ng aking pagbangon. Simbolo ng lahat ng pinagdaanan ko para maabot ang kinalalagyan ko ngayon. Hindi man ako binigyan ng kotse. Hindi man ako binigyan ng malaking regalo. Pero sa bandang huli, ang pinakamalaking regalo na natanggap ko ay ang aral na ito. Ang tunay na tagumpay ay hindi sa kung ano ang ibinigay sa iyo ng iba. Ang tunay na tagumpay ay sa kung ano ang nagagawa mo para sa sarili mo at kung paano mo tinatrato ang mga taong nakapaligid sa iyo kahit na hindi ka nila tinrato ng tama. At ang pagpapatawad, iyon ang pinakamahirap at pinakamapang kapangyarihang maaaring gawin ng isang tao. Ngayon, habang nakaupo ako sa harap ng bahay, tinatanaw ang paglubog ng araw. Nandito ang buong pamilya ko sa tabi ko. Si nanay, si tatay, at si Daniel. Hindi kami perfect. Maraming nasira. Maraming sakit. Pero nagsisimula na kaming mag-ayos. Nagsisimula na kaming magkaisa muli. At iyon, para sa akin, ang pinakamagandang regalo na matatanggap ko. Hindi kots. Hindi pera. Hindi bagay. Kundi pamilya. Isang pamilyang natutong magkamali, natutong humingi ng tawad, at natutong magsimula muli. At habang hawak ko pa rin ang lumang pares ng medyas sa aking kamay, alam ko na ang lahat ng sakit ng nakaraan ay hindi na sayang. Dahil ang sakit na iyon ang nagdala sa akin dito. Sa kinalalagyan ko ngayon. Sa taong naging ako. At sa pamilyang muli kong nakasama. Ito ang kwento ko. Ang kwento ng isang batang nakatanggap ng medyas, habang ang kapatid niya ay nakatanggap ng kotse. Pero 5 taon ang lumipas, at natutunan ko na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakabatay sa mga bagay na meron siya, kundi sa kung sino siya bilang tao. At ako si Marco. At proud ako sa kung sino ako ngayon.